Papa Dudut. Ang pagkakaroon daw ng anak ang kukumpleto sa isang babae, na kapag nagkaanak ka ay siguradong merong mag-aalaga sa iyo sa pagtanda mo. Paulit-ulit sa aking sinasabi ng mga kamag-anak ko na nasa edad kong 32 ay dapat na akong magka-baby dahil may expiration daw ang matres ng mga babae. Pero hindi ako nape-pressure sa kanila dahil to be honest ay hindi pa ako ganong kahandang magsilang at magpalaki ng isang bata. Saka wala na akong boyfriend, kakabreak lang namin itong January 2025 at nasa healing stage pa ako ng buhay ko. Sa totoo lang, ang programa ninyong Barangay Love Stories ang tumutulong sa akin para makapag-move on. Aliw na aliw kasi ako sa mga tampok ninyong istorya. Pero bago ang lahat ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Jira, 32 years old at taga Marikina. Naisip ko magpadala ng sulat sa inyo hindi para ikwento ang epic fail kong love story, kundi para ibahagi ang istorya ng isa sa mga pinaka-malapit na tao sa buhay ko. At yun ay walang iba kundi ang utility staff namin sa opisina na nanay-nanayan ko rin, si Ate Selma. 53 years old at taga-Pasig. Hindi ninyo na itatanong ay avid listener talaga siya ng Barangay Love Stories at sa katunayan, siya nga po ang nag-introduce sa akin na pakinggan ko ito sa radyo hanggang sa na-discover ko na meron pala kayong uploaded stories online. Kaya nga minamarathon ko na nga ang inyong mga kwento. Tapos isang araw ay nakiusap sa akin si Ate Selma na tulungan ko siyang magpadala ng sulat sa inyong programa. Gusto lang daw niyang makinig na basahin ni Papa Dudut ang kanyang storya. Magsisimula ang lahat taong 2023 kung saan ay kasamang nakatira ni Ate Selma sa maliit nilang apartment ang anak niyang si Oli. Kinakasama nitong babae at dalawa nilang mga batang anak, Papa Dudut. Nilalabas yung mga umog mong damit. Namamaho na dun sa ilalim ng higaan nyo, oh. Kung hindi pa ako nagwalis-walis dun sa kwarto nyo hindi ko pa makikita yung gigitataan yung higaan. Ayan na naman kayo, Nay. Dami nyo na naman kuda. Wala na naman kayong preno. Paano di kukuda? Para ka pa rin bata umasta. Paano ba ako naging parang batang umasta 28 anyos na ako? Yun nga 28 ka na. Pero daig mo pa yung mga anak mo kung kumilos. Huwag nyo nga ako ikumpara sa mga anak ko. Wala pang muwang sa mundo yung mga yon. Baka nakakalimutan yung 2 taon at 3 taon gulang pa lang sila. Hindi ko naman yun nakakalimutan. At hindi kita kinukumpara sa kanila. Hindi raw, pero kasasabi nyo lang na daig ko pa sila kumilos. Sige nga, kung di nyo ako kinukumpara sa kanila, anong ibig sabihin nung sinabi nyo yun? Kasi napakaburara mo. Naturingan ka pa namang mas may isip sa mga anak mo. Pero parang hindi ka naman kumikilos ng naaayon sa edad mo. Katulad na lang yung paglalabas ng mga namamahon yung damit. Para sana na isabay ko na sa paglalaba ko. Tinatamad akong ayusin kaya sinipa ko na lang papunta sa ilalim ng higaan namin. Saka yung kinakasama ko naman naglilinis dyan. Kaso may pasok siya sa trabaho ngayong araw. Kaya nga ako na naglinis ng kwarto nyo. At yun, nakita ko yung mga umog niyong damit. Nananahimik yung mga maruruming damit namin dun tapos pinakikailaman nyo. Kasalanan nyo rin naman pala kung bakit kayo nangungunsimi ngayon. Sa'yo ko mas nangungunsimi kaysa sa mga damit nyong yun Ay, ewan ko ba naman sa yung lalaki ka? Bakit maghapon magdamag ka lang nakatunganga at nakatutok dyan sa cellphone mo? Ni hindi mo maasikasong pakainin at paliguan yung mga anak mo. Bestek boy naman to Wala na ba kayong gagawin kundi sermonan ako? Nakakaya sa mga kapitbahay natin na nakakarinig sa talak nyo. Ikaw pa talagang may ganang manigaw dyan? Paano di ako sisigaw nakakaturete ng bunganga nyo? Saka sino ba may sabi sa inyo na pakialaman nyo yung mga maruming damit namin sa kwarto? Tapos pasok pa kayo ng pasok sa kwarto namin, sabay reklamo ng marumi, makalat at mabaho yung tinutulugan namin. Totoo naman na marumi, makalat at mabaho yung kwarto nyong yon. Napakaliit na nga lang pero hindi nyo pa malinisan. Mabuti pa sirain na lang natin yung kwarto nyong yan Total kurting na lang naman ang harang nyo. At bakit nyo naman gagawin yun?
Para luminis at lumuwag-luwag naman tong pamamahay natin. Yun na nga lang yung meron kami ng kinakasama ko tapos gusto nyo pang alisin. O bakit? Ako naman nagbabayad ng inuupahan nating to, di ba? Kaya may karapatan akong gawin kung anong gusto kong gawin sa bahay na to. Kung makapagsalita kayo, akala nyo hindi kami nag-aambag dito ah. Sagot na nga namin ng kinakasama ko yung pagkain natin. Sagot nyo nga. Pero kung kailan nyo lang maalala makapagbigay. Tapos pag wala na tayong maisaing dyan nagwawala ka. Ikaw pa talaga may gana magalit sa amin ang kinakasama mo? Hindi ka naman nagtatrabaho? Mahirap din kayo maging taong bahay at mag-alaga ng mga anak. Taong bahay ka lang pero lagi mo namang pinababayaan ang mga anak mo. Ako nag-aasikaso sa kanila bago ako pumasok sa trabaho. Ako'y nagluluto na makakain nyo. Nauuna pa nga akong gumising sa iyong damukol ka. At kahit pag-uwi ko rito wala kang ibang bukang bibig kundi nanay. Tanda-tanda mo na pero wala ka pa rin muwang sa mundo. Papadudot taga-Samar talaga ang pamilya ni Ate Selma. Bale lumuwas lamang siya noon dito para magtrabaho at makitira sa kamag-anak nilang taga-Cainta, Rizal. Kaya lang taon 2018 daw ay sumunod sa kanya ang anak niyang si Oli. Hiyang-hiya sila noon sa kamag-anak nila kasi ang sabi ay magbabakasyon lamang si Oli pero hindi na bumalik pa sa probinsya nila. Yun pala ay may pinagtataguan nitong nakaaway niya doon kaya ayaw na nitong umuwi pa sa Samar. Kaya para may magawa naman ang anak niya ay pinaghanap niya ito ng trabaho kaso'y bigla naman daw itong nakabuntis at nagkaanak. Kinuwento ni Ate Selma na bunsong anak niya si Oli. Meron pa raw itong kuya na naiwan sa Samar na may sarili na ring pamilya. 28 years old na noon si Oli pero astang teenager pa rin siya. Yun ang dahilan kung bakit napilitan silang umalis sa kamag-anak nilang taga-Cainta, Rizal. Nahihiya na si Ate Selma tuwing nagdadala doon ng gulo si Oli, lalo na kapag lasing. Wala kasi itong kontrol sa sarili, maingay at basagulero. Sobrang pasaway at sakit ng ulo sa paghahanap nila ng mura pero disenteng malilipatan ay napadpad sa Pasig kung saan ay nangupahan sila doon. Papadudot. Jira anak, ilan bang kakainin mo? Ay, opo. Mabubusog ka ba dyan? Puro dahon-dahon lang yan ah. Meron naman pong halong chicken kaya po mabubusog po ako rito. Ang alam ko pagkain lang yan ng mga nagpapapayat. Sa tingin ko ayos naman ang katawan mo. Hindi mataba, hindi rin mapayat. Opo, pero gusto ko lang din po magbawas ng kinakain. Alam niyo, sa gabi nga po nagtutubig na lang ako eh. Santisima ka naman bata ka. Bakit tubig lang? Hindi ka ba nagugutom? Ay, hindi po. Pero nung una po medyo nagugutom po talaga ako. Hindi naman ako tutol kung gusto mo magbawas ng kinakain. Pero wag mo pa rin pabayaan ang sarili mo. Damihan mo pa rin yung pagkain mo lalo sa tanghali. Para hindi ka ginugutom sa gabi. Kasi sabi mo hindi ka na kumakain noon, tubig na lang. Sa kaunti niyang pagkain mo kung ako ikaw. Baka hapon pa lang kumakalam na tong tiyan ko. Hindi ko kakayanin yan. Nasasanay na naman po ako eh. Tsaka mas maganda pong pakiramdam ko kapag hindi ako kumakain ng marami sa gabi. Tsaka wala rin naman po akong ginagawa pag uwi ko sa amin. Nakikipaglaro na lang po ako sa mga pusa namin tapos ayun, natutulog na. Pero sige po, tatandaan ko po yung sinabi nyo. Yaan nyo bukas, dadagdagan ko tong lunch ko. Ayoko lang magkasakit ka at mga yayat ng todo. Naku, hindi po mangyayari yun. Sige, naniniwala ako. Mga iba po pala tayo. Kumusta na po pala yung anak niyong si Oli? May nahanap na po ba siyang trabaho? Tako, wala pa nga eh. 2 buwan na siya nakatambay lang sa inuupahan namin at nagpapalaki ng ano niya. Awang-awa na nga ako sa mga apo ko. Ang dudungis pagdating ko galing trabaho. Nauuna pa po ba kayong umuwi sa kinakasama niya? Oo, madalas kasi overtime sila doon sa pabrikang pinagtatrabahuhan niya. Grabe rin kasi ang trabaho nila doon. Minsan nga madaling araw na umuwi kapag may mga kailangan tapusing i-deliver kinabukasan eh. Kaya nga awang-awa rin ako sa kinakasama ng anak ko. Tapos hindi pa siya makapagpahinga pag uwi sa bahay. Gawa na, alagain pa yung mga anak nila at aasikasuhin pa niya si Oli. Hindi na po talaga nag-mature yung anak niyong yun, ano? Ay oo,
Siya na nga yung walang trabaho, siya pa yung malakas kumain at gumamit ng kuryente sa bahay. Kami ng kinakasama niya nagkakandakuba na sa paghahanap buhay, tapos siya, ay ewan, Ano nga po ba ulit yung dahilan kung bakit siya natanggal dun sa dati niyang trabaho? katamaran at nahuling natutulog ng amo di sa oras ng trabaho. Tapos laging absent. Dahilan may sakit daw, pero nagsasakit-sakitan lang naman para hindi makapasok. Hindi niyo po ba siya kinausap noon o kaya tinanong baka naman po meron siyang hindi nakasundo sa pinagtatrabahuhan niya? Kinausap ko syempre, pero wala eh. Tamad lang talaga. At nagsabi na ayaw na raw niyang pumasok kasi nakakapagod daw yung trabaho nila. Naiintindihan ko naman na nakakapagod dahil pahinante siya. Pero wala naman trabaho ang madali. Kahit nga yung ginagawa niyo sa opisina nakakapagod din, di ba? Ay opo, kaibahan lang mas pagod yung mga utak namin imbis na yung katawan. Yun nga, pero parehong nakakapagod pa rin yun. Mukhang gusto lang po yata ng anak niyo na sumweldo nang hindi nagtatrabaho. Ganun na nga. O di ba? Parang sintu-sinto lang. Sobra naman po yun. Sa totoo lang para talaga siyang sintu-sinto. Ay, ang malas-malas ko naman sa mga anak ko. Yung panganay ko kapag may kailangan sa akin din ang hihingi. Siyempre hindi ko naman mahindian dahil naaawa rin ako sa mga apo ko. Pero kapag meron sila hindi naman nila ako maalala. Tapos tong bunso kong si Oli, noknoka ng sakit sa ulo. Mabuti sana kumusmus na bata, baka maintindihan ko. Pero 28 anyos na, daig pa yung mga anak niya kung kumilos. Ay, alam mo kung tutuusin, mas nakakapagpahinga pa ako rito sa trabaho ko kaysa kapag nasa bahay ako. Papadudot awang-awa ako kay Ate Selma sa tuwing napapakwento siya ng mga pangungonsumi niya kay Oli. Kahit na wala pa akong anak ay alam ko na masakit sa kanya bilang isang ina na bastusin ang sarili niyang anak. Hindi ko rin mapigilang magalit sa anak niyang yon dahil sa pagiging bastos, palasagot at pabuhat. Mabuti sana kung lumpo siya o baldado na hindi na makakapagtrabaho. Baka sakaling maawa pa ako sa kanya pero hindi eh. Kompleto pa ang mga paa at kamay niya at malalakas din ang kanyang katawan. Naisip ko nga na kung magkakaroon ako ng anak katulad ni Oli, ay baka bata pa lang ay binigti ko na ng patiwarik. Alam ko na medyo violente yon pero napakawalang hiya naman kasi ng anak na yon ni Ate Selma. Aminado rin naman siya na medyo na-spoil niya si Oli noong bata pa ito. Tapos wala rin daw itong kinamulatang ama. Bagay na lagi nitong sinisisi at sinusumbat sa kanya kaya hindi raw buo ang pagkatao nito. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot isa si Ate Selma sa pinakamabait na tao na nakilala ko. Masipag siya sa mga gawain nila sa company namin at bukod doon ay malinis at maayos din siyang magtrabaho. Gustong gusto nga siya ng mga boss namin at ng iba ko pang mga katrabaho. Nagustuhan ko rin siya kaagad kaya hindi na nakapagtataka na naging malapit kami sa isa't isa. Siya na rin kasi ang nagsilbing nanay at tagapayo ko tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay ko na hindi ko naman may babahagi sa tunay kong nanay dahil matagal na niya akong iniwanan. Buhay pa naman siya pero sumama lamang siya sa ibang lalaki, Papadudot. Kaya nga bukod sa pakikinig ng Barangay Love Stories ay naging avid listener na rin ako ng buhay ni Ate Selma. At palaging ang bida sa mga kwento niya ang anak niyang si Oli na sala sa init, sala sa lamig ang ugali. Siyempre bilang nanay ay madalas niya itong pagsabihan ng mga bagay na dapat at hindi niya dapat na gawin. Kaya lang ay mabilis raw itong mairita lalo na kapag nagbubunganga na siya. Isang araw ay may nagawa raw sa kanya si Oli na hindi niya lubos sa kalain na magagawa nito sa kanya, Papadudot. Oh, kain na. Nagluto na ako bago ako pumasok sa trabaho. Anong ulam? Tuyo tsaka noodles.
tapos may itlog dyan para sa mga bata. Tuyo na naman sa noodles? Ayos ah. Sakit sa batong aabutin natin dyan sa ulam natin na yan, Nay. Ang bihira oh. Hindi mo kailangang sumigaw. Tsaka bakit ka nagre-reklamo? Eh di kung may pera dyan, bumili ka ng fried chicken. Kung meron man, sana kanina pa ako bumili. Kaso wala nga ako ni 5 butas dito. Kaya huwag kang magreklamo. Eh sa'yo lang ang kinain ng budget natin dito. Bakit? Di ka pa ba sumisweldo? Sweldo nyo na, di ba? Sumweldo na ako. Pero baka nakakalimutan mong nagbayad ako sa katrabaho ko nung cellphone na kinuha mo. Malaki rin ang kaltas namin kaya dun lang napunta lahat ang kinita ko. Pambihira naman buhay to oh. Ano ba kasing ginaganyan-ganyan mo? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil pinagluto ko na kayo na makakain ng mga anak mo. Tsaka hindi ka ba nakikinig? Nagbayad ako ng cellphone na kinuha mo. Ikaw ang kumuha at gumamit pero bakit ako yung kailangan magbayad? Parang hindi naman yata makatarungan yon. Alam niyo naman may pinaglalaanan yung sweldo namin na kinakasama ko, di ba? Saka malamang nanay ko kayo, anak niyo ako. Kaya kayo talaga dapat magbayad ng cellphone na kinuha ko. Reklamo kayo eh, ngayon nyo nga lang ako nakunan ng cellphone. Tagal ko nagtiis doon sa pamanan yung bulok na cellphone na dikipad. Saka, yun na nga lang kaligayahan ko, inaano nyo pa. Pero matanda ka na. Kaya mo na nga magtrabaho kaso hindi mo ginagawa. Ay sana kung pare-pareho tayong kumikita rito, eh di nakakabili ka ng sarili mong gamit at masarap na ulam dyan. Tsaka wag mo akong masumbat-sumbatan. Na kesyo hindi kita maibili ng magandang cellphone nung araw. Dahil alam mo ang hirap ng pamilya natin, lalo na nung nasa summer pa lang tayo. Alam ko naman yun. Hindi nyo na kailangan ipamukha sa akin. Bakit? Mayaman na ba tayo ngayon? Di pa naman, di ba? Mahirap pa rin tayo para sa kaalaman ninyo. Kaya tayo lalo naghihirap ng dahil sa katamaran mo. At mga maling desisyon sa buhay. Ba't ako na naman talaga sinisisi nyo? Malamang, sino pa pang gusto mong sisihin ko? Yung kapitbahay natin? Eh wala naman silang ginagawang mali. Yan ang dapat sa'yo, matanda ka. Bakit mo ako sinampal, Oli? Kasi masyado kang madaldal. Aga-aga naninermon ka na naman dyan. Pero nanay mo ako. Hindi mo ako dapat sinaktan. Masasaktan ka pa lalo sa akin kapag hindi ka pa nanahimik dyan. Napakasama mong bata ka. Ikaw ang masama. Kasi paulit-ulit mo na lang inuungkat yung mga kasalanan ko. Kaya paano ako makakausad dyan? Sige nga. Saka akala mo naman kung sino kang perpekto. Eh kasalanan mo rin naman kaya tayo mahirap. Bakit ko naman naging kasalanan yon? Basta, alam ka naman kasalanan ng kapitbahay, di ba? Alam mo may masisi ka lang eh. Ako nga lagi yung sinisisi. Kaya sisisihin ko rin kayo para patas lang. Napakabastos mo talaga, Oli. Hindi kita pinalaki at pinag-aral para ganituhin ako. Baka nakakalimutan mo magulang mo pa rin ako. Pero nakuha mo akong sampalin. Madadagdagan ko pa yung sampal ko sa inyo kapag hindi pa kayo nanahimik dyan. Buti pa, pagtimplan nyo na lang ako ng kape. Para naman sumarap-sarap tong almusal ko. Saka para may pakinabang ka. Magtimpla ka mag-isa mo. Ah, ganun ha? Gusto mo talaga masapak mukha mo eh, no? Sige, halika rito para makita mo yung hinahanap mo. Papadudot kaya pala kinabukasan ay nakita ko na lamang na may black eye at ilang maitim na pasa si Ate Selma sa braso niya. Pinilit pa nga niya itong itago sa akin pero nahalata ko pa rin. Katwiran na lamang niya. Sa mga nagtatanong ay naaksidente raw siya. Nakasalanan niya raw kasi hindi siya naging maingat. Pero hindi ako kumbinsido at naniwala sa mga sinabi niya. Pero hindi ko muna kinompronta ng araw na yon si Ate Selma dahil baka hindi pa siya handa na magsabi sa akin. Mabilis na nagdaan ng 2 linggo saktong gumaling na ang black eye niya at iba pa niyang mga pasa sa katawan. Ay gano'n na lamang ang gulat ko nang may iniinda naman siyang pasos sa kamay. Naipagamot na raw niya yon bagaman masakit at sariwa pa rin pero hindi naman siya pwedeng basta-basta na umabsent sa trabaho ng dahil lamang doon. Malaki rin kasi ang mawawala sa kanila ng mga no work, no pay, papadudot. Ikaw talaga nilibre mo pa ako ng hapunan? Baka naman nakabawas pa ako sa budget mo ha? Ay, hindi naman po. Sweldo rin naman tsaka gusto ko po talaga kayong ilibre. Sabi nyo, sweldo rin naman ngayon nung kinakasama ng anak nyo. At narinig nyo na plano nilang kumain sa labas ng mga anak nila. Oo, sigurado ako na pag-uwi nila matutulog na lang ang mga yon kasi busog na.
Kaya nga po mas mabuti na kumain na rin kayo para busog na kayo pag uwi nyo sa bahay nyo. Salamat talaga. Lalo na dito sa mga in-order mo sa akin. Ang dami-dami. Baka hindi ko pa nga maubos yung iba. Pwede nyo naman pong i-take out kung hindi nyo mauubos, pero sana kumain pa rin kayo ng marami. Nag-aalala po kasi ako sa inyo eh. Ha? Bakit naman? Kasi parang nangangayayat na kayo. Napaisip tuloy ako kung nakakakain ba kayo ng maayos sa bahay nyo. Ay, oo naman. Pero konti lang din kasi ako kumain kapag nasa bahay. Dahil madalas hindi naman ako tinitirhan ng kanin at ulam ng anak ko. Katwiran niya sila naman daw ng kinakasama niyang bumili nun, kaya bakit daw ako makikikain? Ang kakapal naman nila. Sila na nga po yung nakikitira sa inuupahan nyo, di ba? Baka nakakalimutan nila na kayo yung nagbabayad ng renta nyo. Malamang nakalimutan na nga nila. Pero mabait naman sa akin yung kinakasama ng anak ko. Pinagtatabi ako nun ng pagkain kapag nauunang umuwi sa akin. Kaya lang minsan, nagsasabi na wala na raw natira kasi inubusan na ako ng anak ko. Ewan ko dun, ang lakas kumain tapos wala namang trabaho. Partida, napakatamad pang kumilos sa bahay niyan. Magsabi nga po kayo ng totoo. Yung mga pasa nyo tsaka black eye. Tapos yung paso nyo sa kamay, gagawin ba yan ng anak nyo? Ha? Bakit mo naman natanong? Kasi alam naman po natin na magagalitin yung anak nyong yun. Tapos, lagi pa kayo nagtatalo kaya naisip ko baka lang naman nagagawa rin niya kayong saktan. Kaya sabihin nyo, pinipisikal po ba kayo ni Oli? Ano kasi? Huwag po kayong matakot na Selma. Gusto ko lang naman pong malaman eh. Wala naman po akong gagawin sa anak nyo. Pero syempre, bilang anak-anakan nyo na rin eh, hindi ko lang mapipigilang mag-alala. Alam ko naman yon. Kaya pasensya ka na sa akin kung nagsinungaling ako. Siguro gusto ko lang din na pagtakpan yung anak ko kahit na nagawa niya akong saktan. Ibig sabihin, kagagawan nga ni Oli yung mga pasa at black eye at yung paso nyo sa kamay? Yung mga pasa at black eye, oo. Pero tong paso, hindi naman siya yung may gawa. Ano lang, binuhat lang niya at tinagilid yung mesa namin habang nagtitimpla ako ng kape. Kasi nagalit siya sa akin dahil hindi ko siya nabigyan ng pera pang yosi. Kasalanan niya pa rin kung bakit kayo may paso sa kamay. Hindi naman niya yung sinasadya. Anong hindi sinasadya? Alam niya nagtitimpla kayo ng kape tapos aanuhin niya yung mesa? Malamang matatapunan kamay niyo ng mainit na tubig. Grabe sobrang sama naman ng anak niyong yan. Nakakagigil na Selma Tinulungan din naman niya akong gamutin yung kamay ko. Tsaka alam ko gagalin din tong paso ko. Hindi po ba kayo galit sa kanya? Kasi siya pa talaga yung may gana magwala porque hindi niyo lang nabigyan ng pangyosi? Hindi. Kung may pera lang naman ako, bibigyan ko siya. Para hindi na umabot sa ganon. Ay, ibang klase po talaga kayo. Kung sa akin ginawa yan, kahit na anak ko pa yan ako, palalayasin ko siya sa pamamahay ko. Madaling sabihin, mahirap gawin. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararanasan maging isang nanay na katulad ko. Tsaka kahit naman ganun si Oli, anak ko pa rin naman yun. Sa akin pa rin siya nanggaling ng kuya niya kaya mahal na mahal ko sila. Papadudot ang sakit-sakit para sa akin na makitang sinasaktan at inaabuso si Ate Selma ng sarili niyang anak. Hindi kasi ganon ang tamang trato sa mga magulang. At ewan ko ba naman kung saan nakuha ni Oli ang kakapalan ng pagmumukha niya at lakas ng loob para pagbuhatan ng kamay ang nanay niyang nagtataguyod sa kanila ng pamilya niya. At walang hinangad kundi ang mapabuti sila. Sa kabilang banda ay napaisip din ako sa mga punto ng sinabi ni Ate Selma tungkol sa pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Alam ko naman na walang magulang ang kayang tiisin ng mga anak nila, pero paano naman kung meron ng pananakit at pang-aabuso? Napatanong tuloy ako sa aking sarili kung hanggang saan naabot ang pagiging magulang kung kulang na lang ay patayin ka na. Hindi lang sa sama ng loob kundi sa pamimisikal na ginagawa ng sarili mong anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, laging sinasabi sa akin ni Aling Selma na mas maiintindihan ko raw ang pakiramdam niya bilang isang ina kapag nagkaroon na ako ng anak.
At some point, sang-ayon naman ako doon dahil naniniwala ako na hindi natin lubusang maunawaan ang pinagdaraanan ng isang tao hanggat hindi tayo ang nakakaranas ng mga karanasan niya. Pero kung mabugbog lang naman ako ng anak na iluluwal ko, na palalakihin at aalagaan ay mabuti pang wag na lamang akong magkaanak. Kontra rin ako sa paulit-ulit na pagpapatawad ni Aling Selma kay Oli, lalo na hindi naman ito kinikitaan ng pagbabago. Tingin ko'y lumalala pa nga ang pagiging masama ng ugali nito habang tumatagal. Isang araw ay hindi nakapasok sa opisina si Ate Selma tapos ay naulit pa yon kinabukasan kaya naman nag-worry na ako sa kanya. Ang sabi lang ng mga kasamahan niya ay meron daw siyang sakit. Doon ako lalong nag-alala at nag-decide na puntahan siya sa inuupahan nila sa Pasig para sana bisitahin at dalhan ang kaunting prutas at gamot. Sakto half day lang kami noon kaya marami pa akong oras para hanapin at ipagtanong-tanong yung tinitirhan nila sa barangay na minsang nabanggit niya sa akin noon. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut ay nakarating ako sa inuupahan nila Ate Selma bandang 3:00 ng hapon. At gano'n na lamang ang gulat ko sa naabutan kong eksena, Papa Dudut. Ang kapal talaga ng mukha mo, matanda ka eh, no? Oli! Bitiwan mo ako! Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinusoli sa akin yung cellphone na binigay mo! Wala na yon! Binenta ko na yon! Sino may sabi sa'yo na ibenta mo? Ginagamit ko yun! Bobo ka ba? Hindi naman sa'yo yon! Sa akin yun dahil ako nagbabayad nun! Tsaka kailangan ko ng pera! Kasi magbabayad na tayo nitong inuupahan natin! Wala akong pakialam! Sana nanguta ka sa iba o di kaya binenta mo yung kidney mo para magkapera ka! Dapat talaga siya tinatanggalan ng buhok sa alit eh! Sinira mo araw ko, lintik ka! Bitiwan mo ako, anak. Parang aawa mo na. Hindi ka nga naawa sa akin eh! Alam mo naman na yun lang ang libangan ko! Ibibili na lang kita ng bagong cellphone pag nakaluwag-luwag ako. Sana naman maintindihan mo, lalo ngayong may sakit na ako. Kaya hindi rin ako nakakapasok sa Nay, trabaho. Wala akong pakialam! Nandiyan po ba Basta kayo? ibalik ko sa akin yung cellphone ko! Jira? Hoy, Oli! Bitiwan mo yung nanay mo! Sino tong hayop na to? Hoy, pakilamera! Ba't mo lang pangalan ko ha? Bitiwan mo ako, Obvious naman Oli. na ikaw yung anak na Parang laging awa kinukwento mo sa akin ng nanay mo sa nasasaktan trabaho ako. namin dahil sa sama ng ugali yan. mo! Para ka talagang tanga na eh! Loko mo talaga ako ikwento dito sa intermitidang to! Sarap talaga paputokin ng uso mo eh! Hoy, Oli! Huwag na huwag mo nang sasaktan si Nay Selma, ha? Ang lakas na loob mong awatin ako! Nanay ko naman to! Kaya gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa kanya! Huwag kang makailap dito! Ah, ganon! Hayop ka! Bakit mo ako sinuntok? Ano? Matapang ka, di ba? Tumayo ka dyan at magsuntukan tayo! Ipakita mo kung sino ka! Total kinakaya-kaya mo lang naman din yung nanay mo eh! Nay! Sino ba yung babae na yan? Bakit ang lakas manuntok? Santissima, tumigil na nga kayo. Namumuro na po kasi tong anak nyo, Nay Selma eh! Nanay niya kayo pero kung sakta niya kayo, ganun na lang! O ano? Tumayo ka dyan! Gusto mo pala ng away, ha? Halika! Patitikimin ulit kita ng kamao ko! Tapos tatadyakan ko pa yung mukha mo para magtanda ka at matuto ka rumispeto sa nanay mo! Iyoko na! Sakit mo manuntok! Madudurog pa ako sa'yo! Aba di mabuti alam mo? Jira, anak, kumalma ka lang. Huwag mo nang patulan si Oli. Hindi na yan nalaban. Halata nga po eh. Pag-sorry ka kay Jira ngayon din, Oli. Bakit ako ba kailangan mag-sorry sa babaeng yan? Eh siya kayo nanuntok! Tinatanong mo pa talaga? Nakakahiya ka kasi naabutan kanyang sinasabunutan ako. Gawain ba yun ng matinong anak, ha? Ala, sige, mag-sorry ka. Kung hindi ka ba naman talaga si Raulo, Buisit naman ha! Bakit kasi kailangan ko ba mag-sorry? gawin mo na lang. Hala, Nay Selma, parang malala na po yung ubo nyo ah. Ayos na po ba kayo? Ayos lang ako, huwag ka mag-alala sa akin. Ay, pasensya ka na kung naabutan mo pa kaming ganito kagulo sa bahay, ha? Sa totoo lang hiyang-hiya na ako sa iyo. Ang gulo-gulo ng pamilya namin. Papa Dudut, alam ko na delikado ang ginawa ko noong pumagitna ako at umawat sa matinding away ng mag-ina. Pero hindi ko na naisip ang kaligtasan ko dahil nanaig sa akin ang silakbo ng damdamin at matinding galit
nang makita kong aktwal na sinasaktan ni Oli ang nanay niya. Galit na galit ako noon na parang gusto ko siyang balatan ng buhay. Nakita ko naman ang reaksyon ng mukha ni Oli na nagulat sa mga nangyari. Naguluhan at natakot siya dahil sa akin. Kung hindi ninyo na itatanong ay black belter ako sa taekwondo noong high school at nag-aral ako ng self-defense noong kolehiyo. Kaya kahit papaano ay may kaalaman naman akong depensahan ang sarili ko. Bonus na rin na nasuntok ko si Oli para makaganti man lang kahit papaano sa mga ginawa niya sa nanay niya. Plano ko pa nga sanang ipabarangay ang ulupong na yon, kundi lang kami inawat ni Ate Selma. Doon ko nalaman na sobrang lala na pala ng lagnat niya. Kaya nag-focus na lamang kami ni Oli sa pagdadala sa nanay niya sa pinakamalapit na ospital. Na-confine ng 2 araw at 1 gabi sa ospital si Ate Selma. Pero mabilis din naman siyang gumaling kaya nakalabas na rin siya. Ako ang nagbayad ng bills at bumili ng mga gamot niya. Hiyang-hiya nga siya sa akin pero sabi ko ay wala yon. Masaya ako na tulungan siya at ang laki rin ang pasasalamat niya sa akin dahil 2 araw na raw talaga siyang tinitiis ang lagnat niya. Hindi siya makabili ng gamot at makapagpadoktor man lang dahil mas inuuna niya ang pagkain at iba pang mga gastusin ng kanilang pamilya, Papa Dudut. Salamat talaga, anak. Kasi tinulungan mo ako dun sa pagpapagamot ko sa ospital. Nakakahiya lang talaga kasi napagastos ka pa sa akin. Wala po yun, Nay Selma. Tsaka kaya nga po ako pumunta nun sa inyo kasi alalang-alala na po ako sa inyo dahil 2 araw na kayong hindi nakakapasok sa trabaho. Kaso ayun nga, iba naman po yung naabutan ko. Ang lala. Tungkol sa bagay na yan, isa pang rason kung bakit ako hiyang-hiya sa iyo. Wala naman po kayong dapat ikahiya. Kung meron man dapat mahiya dito, yung anak niyong loko-loko. Nako, naalala ko na naman tuloy yung galit ko sa kanya eh. Pasensya na po kayo ha. Kasi kahit anak niyo siya, hindi ko pa rin siya kayang patawarin matapos yung ginawa niya sa inyo. May sakit na nga kayo oh. Tapos kung sabunutan pa niya kayo, kulang na lang mabunot yung mga buhok niyo sa anit niyo eh. Grabe talaga siya. Kaya nga lalong nakakahiya. Tapos ako naman, hinahayaan ko lang na ganunin niya ako. Na kahit sinasaktan niya na ako napapatawad ko pa rin siya dahil lang anak ko siya. Tama naman po yun. Pero hindi po kayo dapat pumayag na ginaganong kayo ng anak niyo. Napakabastos kasi nung ganun eh. Pero kumusta naman po siya ngayon? Baka naman po sinasaktan at binabastos pa rin niya kayo ha? Hindi na masyado pero paminsan-minsan may sinasabi pa rin. Pero hindi na katulad ng dati. Ewan, napansin ko lang na nung nakalabas na ako sa ospital biglang nagbago yung pakikitungo niya sa akin. Sabi ng kinakasama niya, nagsabi raw sa kanya si Oli na natakot daw yon nung na-ospital ako. Siguro, ayaw pa rin talaga ng anak ko na mamatay ako. Ayaw niya. Pero kung saktan kayo, kulang na lang tapusin niya ang buhay niyo sa sarili niyang mga kamay. Nako, kaduda-duda pa rin po yung sinasabing takot niya na mawala kayo. Hayaan mo na. Malakas ang kutob ko na nakakapag-isip-isip na rin yon, lalo nung nasuntok mo. Tingin ko natauhan nga yun dahil sa ginawa mo. Talaga po? Oo. Ikaw ba naman suntukin ng babae na mas malakas pa sa'yo? Ay, pero salamat kasi pumunta ka nung araw na yun. Baka kung hindi ka dumating ano na lang ang nangyari sa akin? Kaso, hindi ko pa rin po talaga mapigilang hindi mag-alala. Kasama niyo pa rin sa isang bubong yung anak niyong bayulente eh. Huwag kang mag-alala. Kasi sa oras na saktan na naman ako ni Oli, kahit na isang hibla pa yan ang buhok ko may kakalagyan na talaga siya. Saan po? San pa ba? Di sa bilangguan. Hihimasin niya dun yung rehas kapag sinaktan niya pa ako kasi namumuro na talaga siya sa akin. Suportado ko po kayo dyan. Pero sana, Nay Celia, hindi na niya kayo saktan. Sana tuluyan na magbago si Oli. Kaya nga, ang gusto ko lang naman, maging responsable siyang ama sa mga anak niya.
Kahit hindi niya na ako masyadong isipin dahil kaya ko pa naman buhayin ang sarili ko. Nakakapagtrabaho pa ako, nakakabili ng pagkain ko. Paulit-ulit ko ang sinasabi sa kanya na magsikap siya para sa pamilya niya dahil lumalaki ang mga anak niya. Kahit yun lang muna, kung hindi niya pa talaga maaalis ang pagiging palasagot niya sa akin, masayang-masaya na ako. Salamat, Jira. Kasi pinaintindi mo sa akin na ayos lang magkaroon ng hangganan sa pagmamahal sa mga anak. Lalo na kapag sinasaktan na nila tayo at inaabuso. Na hindi sa lahat ng oras dapat natin silang patawarin. Kasi parang kinukonsinti lang natin yung maling gawain nila. Kaya malalakas ang loob na umulit-ulit Hindi na nagbago. Totoo po yan. Tsaka, masaya po ako kasi na-realize nyo na po yun. Siyempre, nag-alala lang ako sa inyo dahil mahalaga kayo sa akin Pero hindi ko naman po hiniling na masira ang pamilya nyo. Kasi alam ko namang mahal na mahal nyo pa rin yung mga anak nyo. Ang gusto ko lang naman po magbago sila. Lalo na po yung si Oli. Hindi lang para sa pamilya niya, kundi dapat para din po sa inyo. Sana lang din po matutuhan niyang irespeto kayo bilang ina niya na nagluwal sa kanya at nagpalaki sa kanya dito sa mundo. Naniniwala po kasi ako na kapag pinapakita mo na mahal mo ang magulang mo, nirerespeto mo, maraming mabubuting bagay ang darating sa buhay mo. Papadudot, masayang-masaya ako dahil na-realize na ni Ate Selma ang kahalagahan niya hindi lang bilang nanay, kundi isang individual na hindi dapat sinasaktan at sa halip ay nirerespeto at ginagalang. Tulad ng sinabi ko ay wala akong ibang hiling kundi ang magbago na ang anak niyang si Oli tungo sa ikakaunlad ng pamilya niya. Dahil deserve naman ni Ate Selma na mahalin at alagaan ng sarili niyang mga anak. Sa kasalukuyan ay may trabaho na si Oli at base sa mga kwento ni Ate Selma ay malaki na raw talaga ang pinagbago nito. Ito na ang nagbabayad ng renta nila at hindi na rin masyadong sumasagot sa nanay niya. Gulat na gulat nga raw si Ate Selma sa pagbabago nito, pero masaya naman siya. Kasi ang tagal niyang hiniling na mangyari para sa anak niya ang pagbabagong yon. At syempre masaya din ako kasi feeling ko ay nakatulong talaga ang suntok ko noon kay Oli para matauhan siya. Biro lang. Pero kung totoo man yon ay hindi ako nagsisisi na sinuntok ko siya. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko kung saan ay tampok ang storya ng buhay namin ni Ate Selma. God bless po sa inyo at sa mga kabarangay natin at palaging number 1 kayo sa puso namin, ang Barangay Love Stories. More power sa inyong station. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jira. Dear Papa Dudut, just call me Ira, not my real name dahil marami akong kaibigan at kakilala na nakikinig sa inyong programang Barangay Love Stories. Sila nga rin ang nag-encourage sa akin na sumulat sa inyo para i-share ang parting ito ng buhay ko na hindi ko talaga makakalimutan. Yung part ng buhay ko na hindi ko ine-expect na mangyayari sa akin noon. Siguro ay narinig ko nabasa nyo na kung saan yung line na in this world, we have what we call a soul sibling. Not siblings by blood, but siblings by heart. Yung may bagong darating na tao sa buhay mo at hindi mo na napapansin ay sobrang gaan na pala ng pakiramdam mo sa kanya. Na para bang matagal na siyang bahagi ng buhay mo. Kaya wala ka ng kahit na anong tinagong lihim sa kanya. College fresh graduate ako noon nang makapasok ako sa isang media production company, Papa Dudut, bilang marketing assistant. Natuwa ako dahil pangarap ko rin talaga makapasok sa kumpanya na yon at hindi ko ine-expect na sa unang beses na pag-a-apply ko ay matatanggap kagad ako. Kaya naman nangako talaga ako sa sarili ko na pagbubutihin ko ang trabaho ko, Papa Dudut.
Buti na lang maaga ako nakarating dito sa office. Hindi ko kailangan magmadali sa pag-aayos ng mga gamit ko dito sa table ko. Ay, Hi! Ikaw yung bagong marketing assistant namin, di ba? oo, ako nga. First day mo ngayon, tama? Oo, first job ko nga rin to eh. Ang galing mo naman! First job mo tapos dito ka kaagad nakapasok? Nagulat nga rin ako eh. Hindi ko rin in-expect na makakapasa ako sa interview tsaka sa mga exam na binigay nila sa akin. Minsan, binibase lang nila sa interview kung sino yung gusto nilang makapasok sa kumpanya na to. Feeling ko nga, malaking factor yung ganda ng mukha tsaka kutis mo eh. Kaya nakapasa ka sa interview. Uy, grabe, hindi naman siguro. Malakas ang pakiramdam ko na yun na nagpapasa sa'yo sa interview. Bonus na yung ginalingan mo rin sa mga naging sagot mo. Pero alam mo, ang ganda talaga ng kutis mo. Nagugluta ka ba? Naku, hindi. Nasa lahi lang talaga namin ng maputi. Talaga? Oo, never pa ako nag-try ng kahit na anong gluta kasi sa tingin ko, hindi ko na rin naman kailangan. Mukha nga. Ang puti at ang kinis kasi talaga ng balat mo. Ang daming nga rin nagsasabi sa akin yan eh. Pwede ka nga sumali ng mga beauty pageant eh, kasi ang tangkad mo rin. Akala ko nga naka-heels ka nung nakita kitang naglalakad papasok dito sa office kanina. Alam mo, ilang beses ko na rin narinig yan. Ano palang height mo? 5'6". Ang tangkad mo nga! Samantalang ako 5'2 lang. Pero buti na lang maaga ka ngayon kasi may oras tayo para makapagtsikahan. First day ko nga ngayon, kaya gusto ko na medyo maaga rin talaga ako. Para kahit paano mabawasan yung kaba na nararamdaman ko. Huwag ka masyadong kabahan kasi mabait naman yung ibang makakasama natin dito sa trabaho. Yung iba lang, tapos yung iba hindi na mabait? Parang gano'n na nga. Alam mo kasi, maraming plastic dito sa office natin. Ay, talaga ba? Oo! Yung tipong kakaibiganin ka kunwari. Pero kapag nakatalikod ka, ang dami nang sasabihin na hindi magandang bagay tungkol sa'yo. Grabe, nakakatakot naman dito. Kaya nga, mamimili ka lang ng mga taong kakaibiganin o kakausapin. Sa totoo lang, hindi naman kasi lahat dito sa opisina kinakausap ko. Takot din kasi ako magtiwala sa kanila. Yun na lang din siguro ang gawin mo para hindi ka masyadong magkaroon ng issue dito sa opisina. Hindi rin naman ako masyadong friendly. Kung hindi mo nga ako kinausap, malamang nakatulalaan na lang ako dito pagkatapos ko mag-ayos ng mga gamit ko at habang naghihintay ng oras ang shift ko. Naku, magkaiba pala tayo. Kasi ako naman, masyado ako madaldal. Pero dinadaldal ko lang yung mga tao na pakiramdam ko, makakasundo ko. Parang ikaw, feeling ko magiging close tayong dalawa kaya nilapitan at kinausap kita. Alam mo, yan din ang nafe-feel ko na magkakasundo tayong dalawa. Eh, pero teka, ano nga palang name mo? Via! Ah, okay. Ako naman si Ira. Nice to meet you, Via. Papadudot hindi naman sa pagyayabang o kung ano paman. Masasabi ko na maganda talaga ako at malakas ang datingan ko. Filipina kasi ang mommy ko at Spanish naman ang daddy ko kaya natural talaga ang pagiging maputi na kulay ng balat ko. May katangkaran din ako kaya may ilang beses akong sumali sa mga beauty pageants sa school namin at madalas akong nananalo ng iba't ibang mga awards. Nang lapitan din ako noon ni Via ay magaan ang loob ko sa kanya. Makwento kasi siya at ramdam ko na naa-amaze talaga siya sa itsura ko. Hindi naman pangit si Via, sa katunayan ay magaling siyang mag-ayos. Payat siya, morena ang kulay ng balat at blonde ang buhok niya. Pa-sexy din siya kung manamit kaya nakakaagaw din talaga ng atensyon. Pero gusto ko yung paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Para sa unang araw ko pa lamang sa trabaho ay nakahanap na kaagad ako ng kaibigan, Papadudot. Sis! Bakit nandito ko pa sa office? Ay, may kailangan pa kasi akong tapusin na trabaho eh. Eh di ba tapos na rin ang shift mo?
Oo, pero nag-overtime ako kasi kailangan na talagang tapusin tong ginagawa ko ngayon. Nauna ka na ngang pumasok sa akin dito sa opisina kaninang umaga tapos mauuna pa pala akong umuwi sa'yo. Ay, ganun talaga. Natambakan ako ng trabaho eh. Upo muna ako dito sa katabing upuan mo. Hindi rin naman ako nagmamadaling umuwi. Sige lang, okay lang. Para naman hindi ako masyadong mainip dito sa kailangan kong tapusing trabaho. Patingin nga ako ng ginagawa mo dyan sa laptop mo. Eto oh. PowerPoint presentation pala yan para sa meeting natin next week? Bakit pinapatapos na kagad yan sa'yo? Hindi ko rin alam sis eh. Basta sabi ng marketing specialist natin kanina, kailangan daw makita niyang tapos na to bukas ng umaga. Masyado talaga nagmamagaling yung marketing specialist natin. Palibhasa, gusto niyang mapansin siya ng manager natin para ma-promote siya kagad. Tapos tinatambak niya sa atin yung mga trabaho para mas bumango sa management ang pangalan niya. Ganun na nga. Tsaka alam mo ba, hindi lang yung promotion ang habol niya. Ano ibig mo sabihin? May pinopormahan kasi yun sa HR. Hindi siya pinapansin. Kasi nga, ilang taon na siyang marketing specialist dito sa opisina. Teka, di ba may asawa at anak na yun? Nakita ko kasi sa Facebook niya nung nakaraan lang na nag-celebrate sila ng misis niya ng anniversary. Oo, may asawa at anak na nga yun. Oh, bakit pinopormahan niya pa yung HR kung pamilyado na pala siya? Alam mo, Ses, dapat nasasanay ka na dito sa opisina natin. Paanong dapat na masanay na ako? Uso kasi talaga dito sa kumpanya natin yung kung hindi ikaw ang kabit dito, ikaw naman yung may kabit dito. Seryoso? Oo, sobrang seryoso. Uy, grabe naman yan. Sobrang grabe talaga. Marami ka pa talagang hindi alam dito. Yung marketing specialist natin na yon, ilang beses na rin yung nagkaroon ng kabit dito. Mabilis lang din talaga siyang magsawa at magpalit ng kabit niya. Buti hindi pa siya nahuhuli ng misis niya. Nako, ilang beses na yung nahuli. Pero paulit-ulit lang din siyang pinapatawad ng asawa niya. Ay, ang martir naman ng misis niya. Ganun talaga. 4 na kasi yata yung anak nila kaya hindi mahiwalayan yung lalaki. Grabe talaga yung mga ganyang lalaki, no? Sinabi mo pa. Tsaka alam mo ba, hindi lang lalaki ang may kabit dito sa opisina natin. Meron tayong mga katrabaho dito na parehong pamilyado tapos kabit nila yung isa't isa. As in dito sa loob ng opisina natin? As in, dito mismo sa loob ng opisina natin. Nakikita mo yung babaeng nakaupo malapit dun sa office ng operational manager natin? Oo, Tsaka yung lalaking nakaupo sa katabing table niya. yung may suot na kulay blue na jacket? Oo, siya nga. Parehong may asawa at anak yung dalawa na yan. Pero pansinin mo mamaya, sabay na lalabas yan ng office natin kasi magche-check-in pa ang mga yan sa motel bago umuwi. Weh, hindi nga. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo nga! Maniwala ka sa akin. Legit lahat ng mga impormasyon na naririnig mo mula sa akin, Ses. Papadudot matagal na sa kumpanya na yon si Via. Sa katunayan, halos lahat sa opisina ay kilala na niya. Sa kanya ko rin nakilala yung ibang mga kasamahan namin sa trabaho. Siguro ay dahil likas sa kanya yung pagiging madaldal at friendly, kaya marami rin talaga siyang kaklose. Nakakatuwa lang kasi siya talaga yung palaging lumalapit sa akin. Pinaparamdam niya na dapat maging komportable ako sa trabaho namin. Kahit may mga araw na nakakapagod talaga yung ginagawa namin. Palagi ring nagyayaya si Via na lumabas kami pagkatapos ng trabaho. Paraan daw yon para matanggal ang stress namin sa ginagawa namin. Magkaedad lamang kami ni Via pero masasabi ko na malaki ang pagkakaiba ng ugali naming dalawa. Adventurous at party girl kasi siya samantalang ako ay may pagka-introvert. Kaya malaki ang naging impact niya sa akin at sa pagbabago ko. Nakakatuwa lang kasi para akong biglang nagkaroon ng kapatid sa presensya ni Via, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nag-iisang anak nga lang pala ako na mga magulang ko at kagaya ng nabanggit ko kanina, ay may pagka-introvert din ako. Kaya naman masaya talaga ako noon nang dumating si Via sa buhay ko.
Kasi nga para akong biglang nagkaroon ng kapatid. Tapos ang dami ko pang natutunan na iba't ibang bagay sa kanya. Dahil nga magkaiba kami ng personality. Madalas kaming magkasama talaga sa opisina at kapag walang pasok ay madalas din kaming magka-chat. Si Via yung tipo ng tao na hindi nauubusan ng kwento. Palagi siyang may bagong topic o chismis na madalas ay tungkol sa mga kaopisina namin. Madalas din na tungkol sa mga katrabaho namin ang pinag-uusapan namin. Tungkol sa mga tao sa opisina na may bawal na relasyon. Sa ibang kasamahan namin na masama ang ugali. Sa kanya ko rin nalaman yung tungkol sa katrabaho naming may body odor na tapos mabaho pa ang hininga. At kung ano-ano pang bagay na masasabi kong hindi maganda tungkol sa kanila. Doon ko rin tuloy mas nakilala ang mga kasamahan ko sa trabaho ng dahil kay Via. At nang tumagal-tagal na rin ako sa kumpanya ay nag-decide ako na mag-apply sa mas mataas na posisyon. Doon ko mas nakilala si Trina na kasabay ko sa pag-a-apply, Papa Dudut. Grabe yung exam at interview natin kanina, no? Ay nako, sinabi mo pa, Trina. Grabe talaga yung kaba ko. Pakiramdam ko lalabas na yung puso ko mula sa dibdib ko eh. Ibang klase kasi yung mga tanong nila sa atin. Parang out of this world. Lalo na yung panel interview natin. Grabe talaga. Isa pa yan. Akala ko pinakagrabe na yung 3 solo interview ko sa mga iba't ibang boss natin. Mas grabe pala yung naging panel interview kasi 5 silang nakaupo sa harapan natin. May isang tanong nga dun kanina, hindi pa ako tapos sumagot, bigla namang nagbigay yung isang interviewer ng panibagong tanong. Ako, teka lang, kasi hindi pa ako tapos sumagot, di ba? Tapos may panibagong tanong kaagad. Uy, pero ang galing mong sumagot sa mga tanong kanina, Ira. Hindi naman, mas magaling ka pa rin sumagot sa akin. Grabe kaya yung Inglisan mo kanina sa panel interview natin. Muntik nang dumugo yung ilong ko. Dinaan ko na nga lang sa English kahit hirap na hirap akong intindihin yung tanong eh. Buti ka nga, ang galing mo mag-English eh. Samantalang ako nababarok-barok na yung English grammar ko kanina dahil sa kaba. Basta ang importante, na ibigay mo yung sagot na gusto mong ibigay sa mga nag-i-interview sa atin kanina. Sana nga naintindihan nila yung mga sagot ko. Naintindihan ko naman yung mga naging sagot mo kanina. Kaya sigurado ako na naintindihan din nila yon. Nandun talaga yung thought sa mga sinabi mo. Sana nga talaga. Pero kung ikaw naman yung ma-promote sa ating dalawa, ayos lang kasi alam ko deserve mo yun. Ano ka ba, Trina? Pareho nating deserve yung promotion na yon. Kaya ayos lang kung sino man sa ating dalawa yung ma-promote. Tama ka dyan sa sinabi mo. Kahit sino sa ating dalawang ma-promote, magiging masaya ako. Magtitimpla muna ako ng kape ha kasi may 10-minute break time pa naman tayo. Ikaw ba, gusto mo rin ng kape? Mamaya na ako magkakape kasi hindi pa rin nawawala yung kaba dito sa dibdib ko eh. Sige, balikan na lang kita mamaya dito. Alis muna ako. Sige. Uy, sis! Kamusta ang panel interview mo? Okay naman. Sobrang nakakakaba kasi ang hirap ng mga naging tanong ng mga nag-interview sa amin. Sabay kayong in-interview ni Trina, di ba? Oo, tapos 5 yung nag-interview sa amin. Ang dami pala! Oo nga eh. At ang dami rin naming kaba kung alam mo lang. Uy, in fairness, ang galing din talagang sumagot ni Trina, ha? Uy, magaling. Eh sa pagsisend nga lang ng email, madalas na may mali sa English grammar niya eh. Napansin ko nga rin yan. Pero minor lang naman yung mga mali niya. Tsaka naitatama rin naman kagad kapag sinasabihan ko siya o ng iba nating katrabaho. Basta, sigurado ako na hindi siya matatanggap. Ang laki kaya ng lamang mo sa kanya. Sa ganda pa lang, wala na siyang sinabi sa'yo. Hindi naman ganda yung labanan sa posisyon na ina-applyan namin. Ano ka ba? Kahit na lamang ka sa kanya sa maraming bagay. Kapag hindi ikaw ang na-promote, ewan ko na lang talaga, sis. Papadudot mahigit 1 taon na ako sa kumpanya nang mag-decide ako mag-apply sa mas mataas na posisyon.
Wala naman akong nakikitang masama dahil alam ko naman na qualified at deserve kong ma-promote. Ayun nga lang ay medyo malakas yung nakalaban ko sa posisyon na ina-applyan ko noon, si Trina. Lamang siya sa akin ng 1 taon sa kumpanya kaya doon pa lamang ay ramdam ko na baka hindi na ako ma-promote. Bukod pa doon kahit na hindi kagandahan, si Trina ay malakas ang dating ng itsura niya. Alam ko naman na hindi yon ang basihan para ma-promote. Napansin ko lang kasi na mas mabilis na napopromote sa opisina ang mga babae lalo na kapag maganda ito. Kaya nga naglakas loob ako na mag-apply kasi hindi ko pa naman alam noon na mag-a-apply din si Trina. Bukod sa pagiging malakas ang dating, masasabi ko na matalino rin si Trina at mabait. Isa kasi siya sa mga nag-train sa akin noong bago pa lamang ako sa kumpanya. Medyo mahina lang siya sa English grammar pero natututunan naman niyang itama. At hindi rin ako makapaniwala sa mga sinasabi ni Via na negative tungkol sa kanya. Mas malala pa yung mga sinasabi niya kapag magka-chat kami dahil halos siraan niya na rin sa akin si Trina. Pero dahil wala namang pinapakitang hindi maganda si Trina sa akin at gusto ko lang na maging professional sa trabaho ay sinasakyan ko na lamang kung ano man ang sinasabi ni Via tungkol sa kanya. Papa Dudut. Ses, ito binilhan kita ng leche flan kasi alam ko na paborito mo to. Uy, thank you! You're welcome. Nag-iisa na nga lang yan dun sa bilihan ng pagkain. Buti na unahan ko yung katrabaho natin na nakapila din sa kantin. Nakita ko kasi na iba na rin ang tingin niya sa leche flan na yan. Nako, kung nakita ko to kanina, bibilin ko rin to kagad. Alam ko. May baon na kasi akong pagkain kaya hindi na ako pumila para tumingin o bumili pa doon. Uy, thank you ulit dito ha. Ang tagal ko na rin nagkikrave sa leche flan Ikaw din talaga ang naalala ko nung makita ko yung leche flan na yan. Uy, pero alam mo ba, may bago akong chika sa'yo. Ano yun? Naalala mo yung 2 office mate natin na parehong may asawa at anak? Tapos kabit nila yung isa't isa? Oo, yung malapit ang pwesto sa office ng operational manager natin. Sila nga! O ano naman ang tungkol sa kanila? Ayun! Nahuli na ng mga asawa nila. Aba, mabuti naman kung ganon. Alam ko nga medyo trending sila sa social media ngayon. Ha? Bakit? Pinost kasi nung asawa ng office mate nating lalaki yung screenshot ng mga chat nila nung kabit niya. Ayun! Nag-trending agad sina bakla. Uy, nakakaloka naman yan. Ay naku, sinabi mo pa sis. Kaya nga ang alam ko, pareho na sila nagpasa ng resignation letter kahapon lang. Hindi ko lang alam kung ano ng plano nila sa relasyon nilang dalawa. Sana naman itigil na nila yung pangangabit. Kasi kawawa din yung mga asawa tsaka anak nila Sana maisip nila yan. Pero mukhang mga walang konsensya yung mga yun kaya hindi yan papasok sa mga isip nila. Ay, oo nga pala. May isa pa akong chika, sis. Oh, ano naman yun? Ang dami mong baon, ha? Ganun talaga para mabusog tayo sa mga chika. Pero ayun nga, narinig ko na usap-usapan ng ibang office mate natin na ikaw na raw ang mapopromote, sis. Para namang malabo mangyari ang chika na yan, sis. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi nga, magaling din naman talagang sumagot si Trina dun sa naging panel interview naming dalawa. Sabay kasi kami na in-interview nun, di ba? Kaya nakita ko tsaka narinig ko lahat ng mga naging sagot niya. Pinagtatawanan nga siya ng ibang katrabaho natin. Ha? Bakit naman? Kasi nga, barok palagi ang English niya. Uy, pero maganda ang thought ng naging sagot niya, ha? Maganda nga, hirap naman mag-compose ng message sa email. Tsaka alam mo bang tawag sa kanya ng ibang kaopisina natin? Ano? Chocolate crinkles. Teka, bakit chocolate crinkles? Sobrang kapal kasi maglagay ng foundation ni Trina sa mukha niya. Mabuti sana kung magkasing ganda at kinis kayo ng kutis, pero hindi. Walain ang kutis mo sa kanya, sis. Para siya nagbumukha maduming basahan kapag magkatabi kayo. Uy, grabe ka naman. Kanina lang mukha siyang chocolate crinkles, tapos ngayon basahan na? Gano'n naman kasi talaga ang itsura niya. Ang tsaka na, ang kapal pa mag-makeup.
Hindi ang mga ganong itsura ang gustong ipromote ng boss natin. Kaya ngayon pa lang, congratulations in advance na kagad sa promotion mo, sis! Sa totoo lang, papadudot ng mga panahon na yon ay medyo natotoksika na ako sa mga sinasabi ni Via tungkol kay Trina at sa iba pa naming mga katrabaho. Para kasing kapag magkasama kami o magka-chat ay wala na siyang ibang sinasabi kung hindi puro negative tungkol sa kanila, lalo na kay Trina. May 2 linggo pa noon bago namin malaman kung sino sa aming dalawa ang mapopromote. At wala siyang kahit na anong ibang ipinakita kung hindi yung pagiging professional at mabuting katrabaho. Pero si Via ay napakaraming negatibong sinasabi tungkol kay Trina, lalo na kapag magka-chat kaming dalawa. Iniisip ko na lamang noon na pinapalakas niya lamang ang loob ko, kaya niya sinasabi ang mga negative na bagay tungkol kay Trina. Siyempre kaibigan niya ako, kaya ako ang gusto niyang ma-promote at hindi niya raw kasi talaga feel ang ugali ni Trina. Masyado raw mapagmataas kaya never silang naging close na dalawa kahit mas matagal na silang magkakilala. At sigurado din naman daw si Via na ako talaga ang mapopromote, kaya sa akin ang suporta niya. Bagay na lalong nagbigay ng dahilan sa akin para mas ma-appreciate ko ang friendship naming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang papalapit ang announcement kung sino sa amin ni Trina ang mapopromote, ay mas lalo akong kinakabahan. Kasi first job ko yon at first time ko rin na magta-try na mag-apply sa mas mataas na posisyon. Alam ko naman sa sarili ko na deserve ko ang promotion na yon, pero deserve din yon ni Trina. Kumbaga alam ko na may lamang siya sa akin pero may lamang din naman ako sa kanya. Medyo pinanghihinaan na nga ako ng loob noon kung hindi ko lang madalas na nakakausap si Via. Siya yung palaging nagsasabi na mas malaki ang chance ko na ma-promote kesa kay Trina. Dahil mas masipag daw ako sa trabaho, mas matalino at mas gusto ako ng mga boss namin. Dahil sa mga sinasabi ni Via ay mas tumaas ang kumpiyansa ko na ako talaga ang mas deserve na ma-promote. Na ako talaga ang mapopromote sa aming dalawa ni Trina. Bagay na hindi rin nangyari sa huli dahil hindi ako ang na-promote, Papa Dudut. Congratulations sa promotion mo, ha? Thank you, Ira. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Buong akala ko talaga ikaw yung mapopromote. Ako naman, in-expect ko na talaga na makukuha mo yung promotion. Kasi nakita tsaka narinig ko kung paano ka sumagot ng panel interview natin. Ikaw kaya yung mas magaling sumagot nun. Nakita ko kung paano na-amaze yung mga interviewer natin sa mga naging sagot mo eh. Kung na-amaze talaga sila sa akin, ako dapat yung pinromote nila. Kaya ikaw talaga at ang mga sagot mo nakakuha ng atensyon nila. Alam mo, sa totoo lang, nahihiya ako sa'yo, Ira. Oh, bakit naman? Ba't ka naman mahihiya sa akin? Hindi lang ako sa'yo nahihiya kung hindi pati na rin sa ibang kaopisina natin dito. Kasi nga, akala ko talaga, ikaw yung mapopromote. Ang dami ko na kayang narinig dito sa office natin na ikaw na talaga yung ipopromote ng mga boss natin. Ang dami nag-e-expect na ikaw na yung mapopromote bilang marketing coordinator. Ano ka ba, Trina? Ako nga in-expect ko na ikaw talaga yung mapopromote eh. Magkakaiba rin tayo ng expectation dito. Kaya hindi ka dapat mag-guilty o makaramdam ng hiya. Dapat nga maging proud ka. Kasi alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo yung promotion na yan. Ay, ang bait mo talaga, Ira. Ano ka ba? Nagsasabi lang ako ng totoo. Trina, gusto ko raw makausap ng manager natin kaya pumunta ka na raw dun sa office niya. Ah, sige, salamat, Pia. Ira, thank you uli ha. Usap na lang tayo mamaya. Okay, congrats ulit ha. Ira, thank you ulit ha. Usap na lang tayo mamaya.
Plastic. Uy, baka may makarinig sa'yo at sumbong ka kay Trina. Totoo naman kasing plastic siya kaya never ko talaga siyang kinaibigan. Alam mo, mukha namang mabait yang si Trina eh. Bigyan mo lang ng chance na makilala siya at baka magkasundo rin kayong dalawa. Ako, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga plastic na kagaya niya. Ikaw talaga? Minsan umiiral yung pagiging judgmental mo, no? Magkaiba yung judgmental sa magaling kumilala ng isang tao. Tsaka alam ko na kung bakit naagaw sa'yo ng Trina na yan ang promotion na dapat para sa'yo, Ses. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ikaw talagang dapat na mapopromote at hindi yang si Trina. Bakit mo naman nasabi yan? Nakarating kasi sa akin yung chika kung bakit at paano siya na-promote. Naagaw niya lang naman sa yung promotion kasi pumayag siya na makipag one night stand sa isa sa mga nag-panel interview. Uy, totoo ba yan? Oo! Legit na legit tong chika ko at hindi lang to basta chismis. Pero paano mo naman nalaman yan? May nakakita kay Trina kasama yung isa sa mga nag-interview sa inyo na pumasok sa isang motel na malapit dito. Ang lakas nga raw ng loob ni Trina, Ses. Kasi hindi man lang daw nag-request na dalhin siya sa mas malayong motel. Yung malapit pa talaga dito sa opisina natin. Kaya yun, may nakakita sa kanilang dalawa. Grabe naman yung ginawa ni Trina para lang makuha ang promotion na yun. Yung promotion na dapat para sa iyo, Ses. Noong una pa lang talaga, wala na akong tiwala sa Trina na yan. Ramdam ko na agad kung gaano siya ka-plastic at hindi ako nagkamali sa pakiramdam ko na yun. Papadudot aminin ko na hindi naging madali para sa akin ang tanggapin na hindi ako ang na-promote noon. Siguro kasi naging confident na rin ako sa sarili ko. Naniwala ako na mas deserve ko ang promotion na yon. Marami na rin kasi sa opisina namin ang nag-i-expect at nagsasabi sa akin na ako ang mapopromote. Na sigurado raw silang makukuha ko ang posisyon na ina-applyan ko. Pero syempre sa kabila ng bigat ng nararamdaman ko noon ay hindi ko yon pinakita kanino man sa kanilang lahat. Palagi lang akong nakangiti lalo na noong binati ko si Trina para sa promotion niya. Nang mga panahong yon ay wala akong ibang kinausap tungkol sa sama ng loob ko kundi si Via lang. Dahil ayokong maging issue yon sa office. Madalas na sa chat na lamang kami nag-uusap at sinabi ko lang kay Via na nalulungkot ako kasi hindi ko nakuha ang promotion. Ang sabi niya mas deserve ko naman daw talaga ang promotion. Kaya lang daw na-promote si Trina kasi pumayag ito na makipag-chuchu at makipagrelasyon sa isang boss namin at mag-check-in sa isang motel. Nagulat ako sa sinabi ni Via pero confirm daw ang impormasyon na yon mula sa ibang katrabaho namin. At may ilang lalaki pa raw na katrabaho namin ang nakarelasyon noon ni Trina para lamang makuha ang posisyon na yon. Nang dahil doon, kung ano-ano na rin ang nasabi ko ng mga oras na yon. Mga negatibong bagay tungkol kay Trina na hindi naman talaga siya maganda, makapal siyang mag-makeup, baduy siyang manamit, barok siyang mag-English at kung ano-ano pang hindi magagandang bagay na tungkol sa kanya. Pati nga mga ibang katrabaho ko ay sinabihan ko rin ng kung ano-ano. At sinabing ganon talaga ang buhay. Bagay na sinang-ayunan ni Via ang lahat ng mga sinabi ko sa pag-uusap namin sa Messenger ng oras na yon. Natatawa pa nga ako kasi ang sabi niya ay hindi pwedeng lumabas ang mga pinag-usapan namin sa Messenger na yon. Ang sabi ko naman kaya hindi kami pwedeng mag-away. Sumagot naman si Via na kahit kailan ay hindi kami mag-aaway kaya walang sekreto ang makalalabas. Papadudot. Saan kaya kumain ng lunch si Via? Wala na naman kasi siya dito sa kantin eh. Ay, buti na lang may baon akong pagkain ngayon kaya hindi ko na kailangan bumili. Makapwesto na nga dito sa lamesa at nagugutom na rin ako. Hoy, Ira! Nandito ka lang pala sa kantin? Kanina ba kita hinahanap? Ang kapal din ang mukha mo para tawagin akong boba, no? Ha? Teka, anong sinasabi mo, Trina? Wow! Kunwari ka pang walang alam ngayon!
Pwede ba? Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi mo kailangan magtaas ng boses dito sa loob ng kantin. Magtataas ako ng boses kung kailan at saan ko gusto! Pwede bang pag-usapan natin ng maayos to? Sabihin mo kung ano bang dahilan at galit na galit ka sa akin. Tigil-tigilan mo nga yung kaplastikan mo at nasusuka ako ngayon dito sa harapan mo! Hindi kita pinaplastic. Trina, wala talaga akong alam sa mga sinasabi mo ngayon. Talaga? Wala kang alam? Pagkatapos mong sabihin na mahina ang ulo ko, na makapal ako mag-makeup, na baduy akong manamit, na pangit ako at kung ano-ano pa, sasabihin mo na wala kang alam? Hindi ka lang naman pala plastic. Napakasinungaling mo pa, Ira! Kanino mo naman nalaman yan? Eh di ngayon umamin ka rin. Hindi ko naman talaga sinabi yung mga yun eh. Sigurado ka bang hindi mo sinabi yung mga yon? Oo nga. Kahit ipakita ko pa sa'yo yung mga screenshot ng mga chat mo kung saan mo ako nilait-lait? Ha? Screenshot? Oo! Kung saan nabasa ko lahat ng mga panlalait mo sa akin at sa iba pa nating kaopisina. Grabe! Sobrang plastic mo! Kunwari ka pa na mabait ka kapag magkausap tayo pero dinudurog mo na pala ako kapag ibang tao na ang kausap mo? Trina, nandito ka lang pala sa kantin. Kausap mo pala si Ira? Oh, sakto! Nandito na si Via! Sobrang perfect timing! Baka gusto mong itanong sa kanya kung paano ko nabasa yung mga screenshot ng chat mo, Ira! Via, ano bang sinasabi ni Trina na nilalait ko raw siya? Ano yung mga screenshot na nabasa niya? Bakit? Totoo naman, di ba? Totoong alin? Yung mga sinabi mo tungkol sa kanya. Nabaduy siyang manamit, pangit siya mag-makeup, tapos palaging barok ang English grammar niya. Huwag mong i-deny yan! Kasi lahat yon nabasa ko sa mga screenshot na sinend sa akin ni Via! Bakit sinend mo kay Trina yung screenshot ng usapan natin sa messenger? Para malaman niya na pinaplastic mo lang siya. Ay wow! Ako pa talaga yung pumaplastic sa kanya? Oo, kasi ikaw naman talaga yung nanlalait kay Trina sa tuwing magka-chat tayong dalawa. Saka pwede ba, Ira? Itigil mo na yung bait-baitang effect mo kasi alam na ng mga kaopisina natin kung gaano ka ka-plastic! Ibig sabihin may iba pang nakabasa ng screenshot ng mga chat ko? Marami nang nakabasa, Ira! Marami nang nakakaalam sa office natin kung gaano kabaho yung ugali mo! Alam na rin nilang lahat kung ano-anong panlalait ang sinabi mo tungkol sa kanila. Grabe ka, Via! Hindi ako makapaniwala na magagawa mo to sa akin. Ikaw pa na tinuring ko na parang tunay ko ng kapatid. Huwag ka nang magdrama dyan, Ira. Pinakita ko lang naman sa kanila kung anong totoong ugali mo. Wow! Sana lang pinabasa mo sa kanilang lahat yung chat natin. Hindi yung ako lang yung pinagmukha mong masama sa lahat. Dapat pinabasa mo rin sa kanila yung mga pinagsasabi mo tungkol kay Trina. At kung talagang maraming plastic na nagkalat ngayon, mukha mo yung pinakamakapal na plastic na nakaharap ko sa buong buhay ko. Papadudot isang linggo pagkalipas ng mga pag-uusap namin ni Via at paglalabas ko ng sama ng loob sa kanya ay bigla ko naramdaman ang pag-iwas niya sa akin. Pero hindi ko binigyan yon ng ibang kahulugan. Ang nasa isip ko ay baka may pinagdaraanan lamang siya na personal na problema kaya hindi niya ako masyadong kinikibo. Ayun pala, may iba na siyang binabalak o ginagawa noon. Sobrang nagulat talaga ako sa pagsugod na ginawa sa akin noon ni Trina. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko mula sa kanya. Hindi ko rin naman ma-deny kasi totoo ang mga sinasabi niya tungkol sa screenshot na mga nabasa niya. Totoo lahat ng mga nabasa niya na sinabi ko. Pero alam niyo po kung saan ako pinaka nagulat. Sa ginawa ni Via. Yung ginawa niya na pagpapakalat ni Trina ng screenshot ng pag-uusap naming dalawa. Si Via ang pinagkakatiwalaan at tinuturing ko na parang tunay na kapatid ko, Papa Dudut. Ang nakakatawa na nakakainis pa doon ay nakita ko ang mga screenshot na yon at deleted ang part ng mga sinabi niyang hindi maganda tungkol kay Trina at sa iba pa naming mga katrabaho. Puro mga sinabi ko lang na hindi mga magaganda ang mababasa mo doon. At sa totoo lang ay gusto ko ring ilabas noon ang original. Walang crop o hindi edited na screenshot ng pag-uusap namin ni Via. Gusto kong malaman nila na hindi lang ako ang may mga sinabing hindi maganda tungkol sa kanila. Na hindi lang ako ang nanlait sa mga katrabaho namin,
Pero hindi ko ginawa dahil hindi ako ganon kababa na tao kagaya ni Via. Hindi ko kayang gawin yon sa kanya. Mula nang kumalat ang screenshot sa office namin ay naging usap-usapan ako ng mga katrabaho ko. Nawalan ako ng peace of mind sa loob ng opisina dahil ramdam ko at alam ko na pinag-uusapan nila ako palagi. Hindi ko na rin sinubukan pang kausapin pa si Via. Wala naman akong dapat pang sabihin o itanong sa kanya. Dahil na-realize ko na lahat pala ng ginawa niyang paglapit sa akin ay planado. Lumalapit siya sa mga taong nakakaangat sa aspeto ng buhay. Gumagawa siya ng paraan para mapansin ang mga ito at nang na-promote nga si Trina, ginamit niya ang screenshot ng pag-uusap namin para mapalapit dito. Nag-decide na ako noon na mag-resign na labang sa trabaho para sa sariling peace of mind. Hindi ko na kasi kayang magtrabaho at makasama ang mga katrabaho ko. Mabuti na lamang mula noon ay hindi ko na sila nakita pa at blinako na rin sila sa mga social media account ko. Na-realize ko rin na hindi natin basta makikilala ang mga bagong tao na papasok sa buhay natin. Kahit gaano pa kaganda o kabuti ang ipinapakita nila sa atin. Hindi natin masasabi na maganda rin ang intensyon nila sa atin. Kaya dapat na kilalanin muna nating mabuti ang mga tao na papapasukin natin sa buhay natin. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut at sana'y nakapag-iwan ako ng aral ang kwentong ito sa ating mga kabarangay. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ira.